Hello, magandang hapon sa inyo lahat. So meron tayong re-react na video, no? Dumadaan to sa ano ko sa feed ko eh. So panoorin natin to, mga men. Ito yung police, no? Dahil sa may traffic light. Umat sa akin kanina. Tapos nung nabusinahan, galit. Partida na yan, mga PO1 pa lang yan. So mga bata pa siguro, no? Yun nga, iniinis Yan, tayo. Naka-go po yan. Naka-go po yan, naka-go yan. Mali ang linya niya. Hindi rin siya Naka-go po yan. nagka-signal sa kaliwa. Nabusinahan kasi nangkat sila kanina. Ayan po, naka-go. Nakabala na yung nasa. Ayaw nilang hinarangan nila ako dito. Grabe, ano? O yan, go na. Tapos, ayan, ang trabaho nila. Tingnan niyo po. Nag-red light na. Kung kailan stop, umalis. Kung kailan Buti cool lang yung ano, no? Cool lang yung... So, anong nangyari? Nakagit-gita nila. Tapos, parang inasar lang sila ng pulis. Tumigil sa harap nila. Tapos nung, siguro, di ba mag-orange yon bago mag-red? Siguro nag-orange na, saka umalis. Sila yung naiwan ngayon, nag-red uli. Di ba? Galing na mga pulis eh, no? Then, panoorin natin yung balita. Yung regarding dyan. So, ito sa PTV, no? Ano ba itong mga kapulisan natin? Di ba? Kay Sir Norman Mangusin muna. Aanuhin nyo naman ang Napolcom yan eh. Pwesto ang dalawang pulis at pinawian din ng lisensya ang isang driver matapos harangin ang isang motorista sa Maynila gamit ang isang patrol vehicle. Kung bakit, alamin natin yan sa ulat ni Ryan Lesigas. Umat sa akin kanina. Tapos nung nabusinahan, galit. Partida na yan, mga PO1 pa lang yan. Naghihimutok sa galit ang motoristang ito matapos umano siyang harangin ng PNP patrol vehicle na ito ng Ermita Police Station 5 kahapon sa bahagi ng Taft Avenue. Sa video Tayo, no? Hindi man lang nag-iisip na alam yung plate number. Parang hindi sila pulis mag-isip, no? Na yung gagawin, hindi, wait lang ha. Akala niya siguro normal na driver lang siya. Hindi niya iniisip yung ano eh, yung tama ba itong ginagawa ko? Tumigil. Mas maganda pa halimbawa kung nakagit-gitan mo yan, binabaan niyo yan at kinausap niyo. Sabi, sir, ano po ba ang problema? Dapat ginanon nyo na lang. Kasi yung gagawa kayo ng katarantaduhan na ganito, men. Ano ba? Hindi nyo ba alam na controversial ang mga may ginagawang kagaguhan na ganyan? Isang pitik lang sa'yo ng video, i-upload ka na eh. Makikita na kahit naka-green light na ang traffic light, hindi pa rin umaabante ang patrol vehicle. Maririnig din sa kumukuha ng video na sinendya umano silang harangan dahil sa gitgitan sa kalsada. Naka-go po yan. Naka-go po yan, naka-go yan. mali ang linya niya. Hindi rin siya Naka-go po yan. nagka-signal sa kaliwa. Nabusinahan kasi nangkat sila kanina. Ayan po, naka-go. Lumalabas sa inisyal na investigasyon na pawang mga patrolman ang sakay ng patrol vehicle na nasa official duty na makuhanan ng video kahapon. Nasiraan umano ang patrol vehicle. Nasiraan? Ano, saktong ano, yung magre-red na, saktong umandar. Ginagago naman tayo eh. Ginagago naman tayo na ito mga to eh. Ginagago tayo. Na nasa official duty na makuhanan ng video kahapon. Nasiraan umano ang patrol vehicle. Bakit hindi nyo sinabi doon sa nasa likod? Kung kaya't hindi ito umaabante. Pero sa viral video makikita na makalipas ang ilang sandali, nakaabante ang sasakyan ng pulis kung saan inabutan pa ito ng red traffic light. Based on our initial investigation and evaluation doon sa incident, na interview natin yung ating police personnel and they're claiming na nagkaroon ng mechanical trouble yung kanilang patrol vehicle. Sinibak Kayag kayo nun? Ginagago kayo?
ng mga ano nyo. Kung ako talaga sisibakin talaga yan eh. Nasa pwesto ang dalawang pulis. Pero alam nyo, napag-alaman ko, yung sibak sa pwesto pala na tinutukoy, hindi yung inaakala natin na tatanggalin sa trabaho. Hindi. Ano pala yan eh? Ibig sabihin, ire-reshuffle. Ire-reshuffle lang yan. At pag nire-reshuffle mo yan, gagawin uli yan. At binawian na rin ng lisensya ang driver Sa habang bagay, binawian ng lisensya eh, no? umugulong ang investigasyon. Ang National Police Commission naman o NAPOCOM agad ipinatawag ang dalawang pulis para pagpaliwanagin. Sakaling mapatunayang nagkamali, maring maharap sa kasong administratibo na serious neglect of duty ang dalawang pulis. Sa kanilang pagharap sa NAPOCOM, humingi sila ng tawad sa PNP at sa publiko. Unang-una po, humingi po kami ng pasensya sa nangyari po. Itong problema men eh. 'Di ba? Nakakalimutan mo kasi na ikaw ay nasa pwesto na. Or nasa nasa posisyon ka na ikaw dapat ang naglilingkod sa tao. Akala niya siguro madadala niya pa yung kaangasan niya pag nasa serbisyo na siya, no? Yan ang kadalasan kasing problema eh. Lalo na pag mga abusado yung nagkakaroon ng trabaho na ganyan. Prone sa abuse eh. 'Di ba? Dito nga lang ako nakita sa Pilipinas na pag pulis kinatatakutan eh. Hindi yung yung parang oy, savior natin ang pulis, nandiyan na yung mga savior natin. Lagi label sa inyo buhaya. 'Di ba? Kasi sa mga ganito eh, yung mga sistemang ganito, men. Pag-aabuso to sa sa kapangyarihan eh. Hindi, let's say sabihin na natin na tarantado din yung humarang sa inyo. 'Di ba? Yung nag-cut sa inyo, tarantado din. Kaya lang 'di ba, dapat pinag-iisipan niyo yung pagpatol. Or katulad do sinabi ko kanina, mas maganda binaba nyo na lang at kinausap nyo na lang, sir, ano po ba yung problema? Tapos kung naiisip mo naman na wala ka rin namang maididepensa, umiwas ka na. Lilipas din naman yan eh. Ano bang, natamaan ba yung bayag mo dahil nakat ka? Kasi kung wala ka rin namang violation na maibibigay dun sa driver na nag-cut sa'yo, or wala ka man lang maikakaso o wala kang maihuhuli, 'di ba? Let it go. Yung bad trip mo, wag mong wag mong namnamin. Katulad niyan, pinersonal mo, ano nangyari ngayon? Panalo ka? Nung araw na yon panalo ka dahil naipit mo sila sa red light. 'Di ba? Napikon mo sila. Ito, in the long run, anong nangyari? Wala. Lalong-lalo na po kay Sir Kalinisan po, sa Station Commander at sa PCP Commander po, at sa taong bayan din po at sa mga kapwa ko po pulis na naging masama po ang tingin sa amin. Inamin din ng dalawang pulis na hindi sila nasiraan kung kaya Nagsinungaling. Akala nyo lulusot ha? napahinto sila sa gitna ng kalsada. Taliwas ito sa laman ng kanilang unang affidavit na inilabas ng Ermita Police Station. May pa-drama-drama pa kayo na tinitingnan. That was a complete lie. Ay, Diyos And ko. I will not take it from a policeman, the lowest ranking mamal, the patrolman, lying to the commissioner of the National Police Commission. Sa salaysay ng isa pang sangkot na pulis, kinumpirma nito na muntik na silang magkasagian ng motorista na kumuha ng video. Dito po sa papasok po ng PGH, naka-stop po dun sa left turn. Then yung sa may middle traffic sign is not ring. Yun po, sinubukan po na yung mag-overtake po dun sa nasa unahan po namin. Kasi yung nga po may kailangan po ng police assistance. Yan ito pong si Vios. Totoo na naman kaya na may police assistance na naman doon. Baka naman, nyo na naman yan. Akala niya po is kinat daw po namin siya. Yun niyo po, pagka ligo po namin, sakto pong nandun po siya, pumusina po siya ng matagal.
Ayon sa Napolcom, iniharap nilang dalawang pulis para alamin ang katotohanan. Ang ginawa na ito ng Napolcom ay pagpapakita daw na walang lugar sa PNP ang tiwaling pulis. Bukod naman sa kasong administratibo, maaring maharap pa sa kasong kriminal ang dalawang pulis. As to the two, they will be facing admin cases. We will continue to file admin cases. Let us see where it will go. So, bukod doon sa incident doon sa Ermita, Kasi nga, kailangan sampulan yan eh. 'Di ba? Hanggat wala ka kasing sinasampulan dyan, hindi magtitino yan. Parang sa, sa mga politicians, no? Hanggat wala ka nasasampulan doon na, yung mga nagnakaw. Tatawa-tawa lang yung mga yan eh. Sa totoo lang. Kaya kung halimbawa bubuhayin yung death penalty, usaping politika muna tayo, no. Kasi 'di ba ayaw nilang buhayin ang death penalty kasi mga mahihirap lang daw ang makukulong. Pero kung bubuhayin nila ang death penalty, plunder dapat. Yung mga ganon. I'm so sure walang mahihirap na mabibitay doon sa mga ganong kaso. 'Di ba? Ba't ko nasabi 'yon? Kasi parang ganito, no? Kailangan talaga may masampulan ka eh. Kasi hangga't walang nasasampulan yan, iisipin lang ng mga tao. Parang, hindi, kahit i-apply ko sa sarili ko, no? Dito sa lugar namin. For example, kapag halimbawa, walang nasasampulan na hinuhuli na hindi nagsusuot ng helmet. Guilty ako dyan eh. Ang helmet ko kasi, alam niyo yung tactical helmet lang. Yung parang nutshell. Bawal yun, di ba? Aminado naman ako doon. Kasi hassle. Kasi magsuot ka ng helmet na eh. Ako, i-apply ko sa sarili ko, no? Pag alam ko na may nanghuhuli talaga ng walang helmet dyan sa labas, hindi talaga ako, ibig sabihin, magko-comply talaga ako mag-helmet. Lalo na pag may nakikita ako natitikita na. Aba, magkano ang, doon, 2.5 ba yun? Magkano ba ang, ng huli ng walang helmet? No helmet penalty. Alam ko 2.5 ba 3,000? 1.5. First offense, biro mo 1.5, malaki din yun lalo na sa mga katulad namin. 'Di ba? Malaki na yung 1.5 na yun, men. Sayang first offense. Papang palengke mo na yun, mapupunta mo sa o pag may nangyaring ganyan at nababalitaan ko na yung mga kapitbahay ko, hoy, wag ka lalabas pagka wala kang helmet. Siyempre, magko-comply na ako nun. Ganun kasi, kailangan may masampulan eh. Kasi kung halimbawa may nakikita mo yung mga kasamahan mo na nakakalusot, asahan mo, hindi titigil yan. Ang ikakatwiran pa sa'yo ng mga yan, bakit kasi ganere, hindi nahuli. Bakit si ganon? Culture na natin Pinoy yan eh. Yung manuro ng iba pag ikaw na yung nahuli, di ba? Kaya kailangan talagang may masampulan to. No? Wala kailangan talaga ng Pilipinas ito eh. we have a perjured affidavit. I'm still thinking whether or not I should file cases also because they lied to my face. Gitnang Oo, di ba? Nagsinungaling. Napolcom, hindi asal ng isang pulis ang ipinakita ng dalawa sa insidente. But you will not stop and have a petty quarrel with a motorist just because napasinahan ka. So petty. Oo nga eh. Pwedeng i-let it go yun eh. Di ba? I-let it go, i-let go, let it go, let it go. Dapat, pwede naman i-let go yun eh. Pag ni-let go mo yun, after 2 hours, kahit nga siguro 30 minutes, lipas na yan eh. Nakalimutan mo na yan eh. O dahil gusto mo makagante, o di yan. Uncalled for, unethical, not right.
Ang Land Transportation Office naglabas na ng show cause order laban sa PNP bilang rehistradong may-ari ng patrol vehicle. Pinagpapaliwanag rin ng driver na pulis kung bakit hindi siya dapat kasuhan ng reckless driving at obstruction of traffic na maaaring ikasuspinde at Ay, bawian ng driver's license. Ryan Lisiges para Well, di ba? Yun lang, kailangan nyo harapin yung mga ganyang bagay. Ganun talaga eh, di ba? Shit do happens. Kaya lahat ng kikilusin nyo, dapat alam nyo ang consequence. Di ba? Anyway, mga kababayan ko, yan lang po muna pag-uusapan natin. Magandang hapon sa inyong lahat. Bye-bye.